Hey yo, what's up mga koreko? Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Kung anong oras ka man nanonood ng video na ito. Ang topic po natin, pwede ba ang ex-Korea mag-apply ng seasonal farm worker? Pwede po ba ang dating TNT na lumagpas na ng 5 years doon sa ban period niya na makabalik bilang seasonal farm worker? Kung dati siyang factory tapos balak niya mag-apply ng farmer or seasonal farm worker. Tapos pag-usapan natin itong isang hindi pa nangyayari. Kung pwede bang mag-apply ang seasonal farm worker bilang factory worker naman pagkatapos ng kontrata niya at mas gusto niya lumipat bilang farm worker. Bilang factory worker. Kung dati siyang seasonal, gusto niya mag-apply ng factory worker or EPS system naman ang a-apply niya. Yan po ang topic natin ngayon. Pero may pero po ang sa ikatlong ito. Malalaman niyo po, pag-usapan natin yan. Yo, what's up mga korikong? Una muna yung topic natin, pwede ba ang ex-Korea na makabalik mag-apply? Kunyari, naka 10 years kontrata na, nakatapos na ng dalawang kontrata. Dati po, pwede po magpabalik-balik bilang factory worker ng kahit ilang beses. May kasama po ako, naka 4 times na. Una, 3 plus 3. Sumunod na kontrata is 4 years and 10 months and 4 years and 10 months. Ako, nakatatlong balik na po ako. Hindi ko na-avail yung 3 plus 3 dahil noong 2008, nag-shutdown ang company namin dahil sa global crisis. Tapos nakadalawang balik po ako ng 4 plus 4, 410 and 410. Marami po nakabalik na nakatapos ng kontrata bilang EPS or factory worker ang naging seasonal farm worker. Marami po. Kumbaga pang third entry na po nila dito sa South Korea bilang seasonal farm worker. Marami po nakapasok iba't ibang bayan. Meron sa Magalang, pero nilihim nila. Magalang ba yun? Kapalit ata. Basta. Pero isa na siya sa nag-TNT. Hindi ko na po sasabihin ang pangalan niya. Basta taga Pampanga po siya. Nalimutan ko lang po kung Apalit siya or Magalang. Basta may isa pong hindi ko po nakausap ko po siya dati. Siya yung laging PM ng PM sa akin nung nag-a-apply pa lang siya. Walang makakaalam, idol nagtatanong ako, walang problema doon. Nung nakarating din ako, pini-PM. Tapos nagalit yung misis nung nag-post ako sa mga nag-TNT. Sabi ko, wala akong galit sa mga nag-TNT. Kaya ang ano lang, yung masakit lang dito is yung mga susunod na pwedeng maban ang bayan nila. Kaya depende pa rin yan sa mga ex-Korea. Depende pa rin yan kung tatanggapin ka ng a-applyan mong bayan. Sir, pwede ba dumayo? Ay, hindi ka pwede dumayo sa ibang bayan. May bayan na tumatanggap ng ex-Korea. May bayan na hindi po pwede ang ex-Korea. Ang Silang Cavite, marami na pong napaalis na ex-Korea. Pero mga lihitimong taga Silang Cavite lang po. Ang Rosales, Pangasinan, bawal po ang ex-Korea. Lahat ng pinapasukan nilang programa is bawal ang mga ex-Korea. Kasi nga po, sa history ng mga nagti-TNT, mga ex-Korea, marami pong nakapasok na ex-Korea dito. Pero pagdasal nyo, tanggapin kayo ng bayan ninyo. Dati, may isang bayan mas priority. Ipinost din niya ng government ng South Korea na mas priority nila ang mga dating factory worker dito. Na-post ko yun dati way back 2 years ago na mas priority ng mga farm owners ang mga ex-Korea dahil nga sa pagsasalita, mas magaling na sila magsalita, makaintindi ng salita ng Korean language. Kaya depende pa rin yan ang mangyayari sa hiring kung tatanggapin ka sa bayan ninyo. Sumunod naman po na topic natin, itong may nakarating na po ba
na dating TNT na nakalagpas na sa ban period. Kasi may mga ban period dito, depende sa kaso mo yan. Meron 2 years ban, 2 to 3 years ban. Yun nakita ko dun sa isang seasonal farm worker na nakatatak sa visa nila is 2 to 3 years ban. 1 to 3 years ban. Yan, depende kung kailan sila makabalik dito at papasukin. Naban po ang bayan nila sa sobrang dami ng nag-TNT kahit na umuwi po sila. Hindi po sila makapasok dito. Hindi na lang po ako magbabanggit ng bayan. Confidential pa po yung bayan na yon. May nakapasok nga bang TNT? Dating TNT. Meron po isa. Babae po. Nakakausap ko na po siya pero ayaw niya magpa-interview. Paano siya nakapasok? Change name po siya nung unang dumating dito sa South Korea. Uso po ang change name noon. Mamaya po natin kikwento yung ibang change name. Ang nangyari, gumamit siya ng ibang pangalan nung unang entry niya. Gumamit siya ng ibang pangalan. Tapos nagka-amnesty, umuwi po siya. Pero 2 years lang po siya nag-TNT dito. Wala siyang binayarang penalty. Ngayon, nakalipas ng 11 years, nakabalik po siya bilang seasonal farm worker at gamit niya na yung tunay na pangalan. Nung time na umuwi siya, record pa lang sa papel. Kumbaga, pirma-pirma pa lang. Wala pa yung mga retina scan na yan. Wala pa yung fingerprint scan na yan. Kaya marami pong nakalusot na nag-change name. Pero way back 2010, 3 po ang kabatch ko nung dumating dito sa South Korea bilang factory worker ang na-trace ng government, falsification of documents. Hinuli po yung 2, yung isa po nakatakas. Iba't ibang company po ito, ni-raid po sila. Kaya yung isang kasama ko, kahit hindi pa nahuhuli or pinupasok yung company nila, nakatakbo na siya. Nag-TNT na agad kahit wala pa siyang 5 months sa South Korea. Kasi alam niya, dati siyang change name. Nung panahon namin, wala pa pong fingerprint at retina scan. Kaya ang dali pong makapasok ng mga TNT dito. Ng mga dating TNT or kumpare ko po, ganun ang ginawa. Nung unang pasok niya, ang pangalan niya is, sabihin natin Juan de la Cruz. Tunay niyang pangalan. Tapos nung ang baligtad naman yung kanina, yung babae, unang gamit niya is change name. Yung pagbalik niya, original name na. Ito naman yung kaibigan ko, kababata ko dito sa South Korea, hanggang ngayon nandito pa. Wala nang uwian mula noong 2010. Hindi na po siya nagbakasyon, never na nagbakasyon. Kasi alam niya, change name siya, pwede siyang ma-hold na. Ang nangyari po, real name ang ginamit niya, Juan de la Cruz. Tapos nung pagbalik, nung nahuli po siya noong 2015, pauwi po ako ng 2015 ng April 21, siya nahuli ng April 18. Hindi ko na po siya nabisita sa detention center niya kasi nag-aasikaso na po ako ng mga papeles ko. Hindi ko na po nabisita yung kaibigan ko na yun, pero nagkita po kami sa Pilipinas. Nakabalik po ulit siya dito. Wala pa pong retina at fingerprint, pero nung ginamit niya na yung change name niya, doon na po siya na retina scan at na fingerprint. Nagbayad po siya ng malaking halaga doon sa taong ginamitan niya ng pangalan. Pwede nyo pa bubang gawin yun? Diskarte nyo na po yan. Once na mahuli kayo ng immigration officer, falsification of documents, mabigat na kaso po yan. Sumunod, pwede bang mag-apply ang seasonal farm worker bilang factory worker pagkatapos ng kontrata? Paliwanag ko po yan. Ang kontrata po dito sa South Korea is 4 years and 10 months. 3 years lang po muna. Tapos special extension yung 1 year and 10 months. Kung i-renew ka ng amo mo. May mga hindi nare-renew dito. 3 years lang ang binibigay. Marami pong history yung kasama ko sa company. Ako po nung naoperahan ako ng Apdo, pabagsak na pala yung company namin na yun. Buti nakapagpa-release ako nung natanggalan ako ng Apdo dahil hindi ko na kaya ang trabaho. Dahil sa amoy ng usok. Doon po ako nagkaroon ng nag-trigger yung sakit ko sa Apdo. Kaamoy ko ng aluminum. Lagi masakit yung tagiliran ko. Tapos 3 years lang sila.
Ngayon, pwede bang mag-apply ang dating seasonal farm worker bilang factory worker? Pwede po. Ang magiging problema nito is yung extension na wala pang nakakaganap na, wala pang wala pa sa history. Kasi kailan lang naman nagsimula itong seasonal farm worker. Matagal na pero wala pa po akong trace na naging EPS. Ang pangit dito, hindi natin alam kung may extend ka ba ng another 4 years, 10 months pagkatapos ng kontrata mo. Dahil sa South Korea, 4 years and 10 months lang ang kontrata. Kumbaga yun, yung solid na kontrata. Once na lumagpas ka ng 5 years, hindi ka na pwedeng pumasok ulit. Ngayon, seasonal farmer ka ng 5 months, plus bibigyan ka ng 4 years, 10 months na kontrata. Ang tanong doon, kung makakabalik ka pa ba ng another 4 years and 10 months. Kasi nadagdagan ka ng 5 months. E di magiging 410 plus magiging 5 years and 3 months. Ang tanong doon, kung ma-extend ka pa ng another 1 year, 10 months. Ayun lang naman po ang agam-agam doon. Kung ma-extend. Pero bago nyo isipin yan, isipin nyo muna kung paano makapasa sa Korean language bilang factory worker. Huwag nyo po munang alalahanin yung ikalawang kontrata. Tapusin nyo po muna yung una. Or pilitin nyo maipasa ang exam at ipagdasal nyo magka-employer kayo dito. Huwag nyo munang intindihin yung after ng kontrata. Pero ayun po ang pwedeng mangyari. Pwede kayong i-renew pa or hindi na. Kung naka 5 months na kayo bilang seasonal farm worker. Saan nga ba pwede mag-apply ng seasonal farm worker? City Hall, Peso Office, Department of Agriculture. Wag po kayo mag-apply kung kani-kanino lang sa Facebook page. Bayan na pwede ang dayo. Palakasan system na lang ngayon. Kung tatanggapin ka ng bayan na yon. Ganun po ang nangyayari. Wala pong bayan na tatanggap ng dayo ngayon. Dahil sa tao pa lang nila, kulang na sa tao. Kulang na sila sa yung slot na binibigay para sa seasonal farm worker sa bayan nila, sabihin natin 200 lang. Tapos ang aplikante 1,000. Paano ka patatanggapin doon kung hindi ka malakas sa loob? Ganun po. Kung malaman naman ng kabila na dayo ka, edi magrereklamo itong hindi makaalis na aplikante. Ayun lang po ang update natin about sa seasonal farm worker. Pakishare naman po sa mga kilala nyong ex-Korea, mga dating TNT at mga balak mag-apply ng EPS. Maraming salamat po. Please pray for the fast recovery of my father. Sana gumaling na po siya. Sama niyo po sa dasal. Sa misis ko, ikaw lang, wala nang iba, mahal na mahal kita. Sa mga anak ko, mag-aral na mabuti para buhay bumuti. Sa mother at father ko, pagaling po kayo sa sakit nyo. Tatay ko po, sama niyo po sa dasal. Sa mga biyanan ko, maraming salamat po sa pag-intindi sa mag-ina ko. God bless po sa lahat.